guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to be all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Leave me, Lord, I pray. Hallelujah. Hold me, guide me, with me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh Lord, hallelujah. Use me. I give my life to the Father's hand. Yes, O Lord. Hallelujah, your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh Lord, take me, Lord. Take me, Lord, take me, mold me. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Take me, Lord, take me. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Dakilang Diyos sa maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang mensahe na binigay mo po sa amin na tunay na naging kalakasan ng aming pong mga espiritu, naging kalakasan po ng aming kaluluwa, at na-restore po ang kalakasan ng aming pong mga physical na katawan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ay pinili mo, tinawag mo upang dumalangin ng double portion of anointing. Yes, Lord. God, napakasarap nga pong mabuhay sa ibabaw ng daigdig na ikaw po ang aming kasama. Panginoong Hesukristo, salamat po sa napakagaang mong pamatok na palagi mo pong ibinibigay sa amin
na nais mong gamitin po namin at mag-aral po kami sa iyo. Sapagkat nais mo na kami ay maging malakas, maging matatag, makita sa amin na kami nga po ay mga alagad mo. Lord, salamat po. Kaya mo po, Panginoon, lahat ng aming pong pangangailangan. Alam po namin, lahat ng ito ay daragdag mo sa amin. Thank you, Lord. Lalakad po kaming patuloy na ang aming pong dala ay ang double yoke na ikaw po ang aming kasamang humahatak, nagpapasan ng mga kabigatan po namin sa buhay. Marami pong salamat. Salamat po. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, ito. Amen. So, mupo muna po kayo mga kapatid. At tayo po ay dadako ngayon sa ating pong ginagawa na exercise na breaking of the bread every first Friday of the month. Alam na po ba natin ang tunay na kahulugan? Bakit natin ito ginaganap? Okay. Ano po ang dahilan natin? Bakit natin in-exercise to? Dahil ba gusto lang natin sumunod sa ibang mga churches na nagdaraos ng ganito rin kanilang gawain? Okay. Okay. So, ang ibig sabihin mga kapatid, kaya natin ito ginagawa sapagkat ito yung bilin ng ating Panginoon nang ganapin ang huling hapunan. Ang sabi niya, nagpare-pareso siya ng tinapay at nabot sa mga alagad, kainin nito bilang pag-aalala sa akin. Ang katawan ng Panginoon sa Kristo ay mababayubay sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos noon, hawakan niya ang saro at inabot sa mga alagad, inumin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Yung saro ng paghihirap ng Panginoon, katulad po na nakikita natin, the sacrificial lamb. Ang Panginoon sa Kristo lamang ang may karapatan na ihandog ang kanyang buhay sapagkat siya ay walang dungis, walang kasalanan. Tandaan po natin noong time nang bababa po yung kamatayan, ang sabi ng Diyos kay Moses, mag-alaga kayo ng isang tupa, batang tupa, aalagaan nyo, pipiliin nyo yung walang kapintasan. Hindi pilay, hindi bingi, hindi bulag, ang pipiliin nyo yung walang dungis. Ang ating Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan, pero siya ay pinatay dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Dahil sa kasalanan mo. Sabihin mo sa katabi mo. Dahil sa kasalanan mo. Okay. Breaking of the bread. Okay. He offered His life to us. His blood, He cleansed our heart and mind. Yung pong bumuhos na dugo ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo ang luminis ng ating puso at isipan. Jesus is the sacrificial lamb. Ngayon po mga kapatid, bago po natin gawin ang gawain pong ito, meron po tinuturo si Apostol Paul na kapag ginagawa natin sa bagay na ito na hindi muna tayo naglilinis ng ating mga kasalanan, ay kumakain tayo ng parusa natin. Parusa para sa atin. So, ang kailangan po natin gawin ngayon bago tayo mag-partake ng mga elementong ito, ay kailangan muna po nating manalangin. Personal po nating panalangin. Umimit po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tumayo po tayo. Yes, Lord, Father God. Yes, okay.
Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang mga elementong ito. Ang pinagpira-pirasong tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At ang katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo mo, Panginoong Jesucristo, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Na siyang luminis po ng aming puso at isipan. Amay, tinataas ko po sa inyo ang mga elementong ito. Pagpalain po ang bawat tatanggap, ang bawat makipag-partake, Panginoon, sa gawain ito. Hayaan po ninyong maging kalakasan ng aming physical na katawan. Ang mga elementong ito, O Diyos, maging kagalingan ng aming pong katawan. In the name of Jesus Christ. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, through Apostle Paul, God, lagi po naming alalahanin ang bagay po na ito sapagkat alam po namin na babalik ka upang kami po ay kunin mo. In the name of Jesus Christ. Amen. And Amen. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Kunin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo ni Kristo upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Yes, O Lord. Ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Katawang pinayubay. Yan ang dugong itininis. Ito ang aking ipatunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik ka, Panginoon, na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah. Amen.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabi ng Panginoon ay pagkanulo, lumampot siya ng tinapay. Taas po natin ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na mapapako sa bayubay sa cross ng Kalbaryo. Kanin nyo bilang pag-aalala sa akin. Kanin po natin. At pagkatapos ay nawakan niya ang sarong at sinabi, taas po natin, ang sarong ito na pinagtitibay ng aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord. Sapagkat sa tuwing kakain tayo ng tinapay at iinom sa saro, ay pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagparito. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord, for the victory. Salamat po, Panginoon. Maaari na rin po tayong umupo habang kinukuha ang mga lagayan ng grape. Giving time. Okay, masigla po ba pag nagbibigay kayo? Dapat pinakamainam at pinakahandog na kasaya-saya sa harapan ng ating Panginoon. Meron nga akong na istorya dati, nung bata pa po ako, ay meron daw pong isang misyonaryo na nagpunta sa bahay ng mag-ina. At ang hapunan ng mag-inang ito ay isang pirasong isda, nakakahuli lang ng kanya pong asawa. No po? At itong mag-inang to, ang nanay, prinirito niya ang nag-iisang isda na ito. Dumating ngayon ang isang mensahero ng Panginoon, ang isang misyonaryo. At syempre, alam ng ina kung ano ang makapagdudulot sa kanya ng kasaganaan. Ang ibigay sa matabang lupa, ang kung ano ang meron sila. And at that time, ang meron lang sila ay isang isda na pinirito. Kaya sabi niya, Pastor, kumain po kayo. Bumulong ngayon yung bata, Nay, nag-iisa lang ang isda. Yayayain mo pa si Pastor. Anak, makinig ka lang, ako bahala. Ngayon, di inain na nung nanay yung nag-iisang isda, kanin, gano'n. Sabi ng bata, ay, maliit ang postura ni Pastor, mukhang kalahati lang ang bano niyan. May matitira pa kami kay nanay at ni tatay pagdating. Yung kalahati sa amin. Eh, habang kumakain ang Pastor, ang bata nakatigil lang, inaabangan niya kasi dapat kalahati lang kasi para may matira sa kanila. Ngayon, kinano ng bata si nanay, Nanay, binaligtad na! Ng bata, Nanay, binaligtad na! Sabi ng nanay, ano yung binaligtad na? Binaligtad na yung isda! Wala na kayo kakainin mamaya. Anak, tumigil ka nga. Yan ay para sa ating Panginoon. Amen? Meron pang nangyayari din ito sa atin, sa kapanahunan, no? Na kapag ang manggagawa ng Panginoon ay bumibisita sa atin, hinahainan natin agad. Sasabihin pa natin, kumain ka, Brad, kumain ka, sister. Kasi bukas panis na yan, mamaya panis na yan, kumain ka. So ibibigay mo pala yung mapapanis na. Yung ba ang pinakamainam para sa atin, Panginoon? Alam niyo mga kapatid, kung hindi natin mabigyan ng pinakamainam na handog ang ating kapwa, mananampalataya, lalo na nagagamit sa ubasan ng Panginoon, paano natin mabibigyan ng ating Diyos na hindi natin nakikita? Amen? Where is the faith? So sabi nga ng Deuteronomy, kapag nasakop na ninyo ang kapag nasakop na ninyo ang lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh,
at matiwasay na kayong maninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng iyong mga pananim, ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin niya upang maging dako ng kapurihan sa ating Diyos. Amen? First fruit, pinakamainam. Lahat ng dapat na ibibiyahandog natin sa Panginoon ay yung pinakamainam, dalisay na nagmumula sa ating puso. Are you ready to offer to the Lord? Amen? Hindi lang ating sarili. Ang kalakasan, biyaya niyang handog. Ang kailangan niya, ang ating tinatangkilik. Ano ba ang priority natin sa buhay? Diba? Ang yung mahirap mong ibigay, yun ang ibigay mo sa Panginoon. Amen? Handa na po ba tayo? At dahil dyan, ito ang sisters, ala sisters, makakarinig tayo ng isang magandang awitin na pinamagatang Revelation Song. Amen? So praise God. To God be the glory. Habang nagbibigay po tayo, pakinggan po natin ang magkakapatid na ito. Hello. Hello, hello.
na Lord, ito naman po ay binabalik namin sa iyo upang, Lord, marami ang pagpalain. Maabot ng iyong salita sa pamagitan ng mga panalaping ito at magamit po para sa paglalaganap ng iyong salita. Salamat po, Ama, at alam ko, Panginoon, na Lord, aapaw ang pagpapala sa bawat isa ng family, Panginoon, nagtapat na nagbibigay, Panginoon. Dahil, Lord, ang pangako mo, O Diyos, ay hindi nawawala. Ito po ay buhay, Panginoon, at makatotohanan. At Lord, napakarami na po ang nagpatotoo. And we are here, Father God, na kami po ay nagpapatotoo rin. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat company, Panginoon, ang bawat family. Lord, anuman ang kanilang pangailangan, Lord, kagalingan, Lord, kalakasan ng katawan, Lord, financial, ikaw yung Diyos na nagbibigay, Panginoon. Salamat po, at hayang Panginoon, ang pagpapalang ito, Panginoon, magamit po para sa ikalalawak ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, ang pagpapalain, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Purihin ka, maraming pong salamat. Ito ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Good. Sige po, manatili po tayo nakatayo bago po natin i-release yung benediction. Ay tayo po tayo at banggitin po natin itong mga sasabihin po natin. Okay? Okay. Sabay-sabay po tayo. Sabihin po natin, I'm a winner. I'm a winner. I'm a champion. I'm a champion. I'm a more than conqueror. I'm a victorious Christian. I'm a victorious. I can do all things through Christ. I can do all things through Jesus is the rock of my salvation. He redeemed me by His blood. He redeemed me by His blood. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Jesus is the rock of my salvation. Hallelujah. Okay. Thank you. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumanyong lahat ang Panginoon. Naway sumanyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. And God bless you. Ayan mo kasi. Amen. Hallelujah. Tayo ba'y napuspos ng kagalakan at pagpapala Amen. ngayong umagang ito, ngayong tanghali Amen. ito? Amen. Amen. Hallelujah. Tayo magpapatuloy at ibigay ang tunay na katagumpayan sa pamamagitan ng awiting ito. Amen. Hello. Amen. May galak, May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng isang ay naglalahon. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos.
sa bawat isa. Salamat po.